Okay, good evening ulit sa lahat po, 13 participant, lalo na kay Ma'am Liesel at kang Ma'am Gina Agabin. So welcome po sa to our online coaching po. So sana sa ngayon is magti-take note po tayo parang mas maintindihan natin ng maayos kung ano yung matutunan natin for this evening. Okay. Ito po yung title ng pag-aralan natin, Ma'am Liesel at Ma'am Gina. So ito po, The Secret to Saving and Building Your Future. So may sikreto po dito sa IMG na tinuturo namin kung paano tayo mag-save ng tama at mag-invest ng tama. So, ganun po. So, sa ngayon, i-reveal ko na po, hindi na siya magiging sikreto. So, malalaman na po ni Ma'am Gina at saka ni Ma'am Liesel. So, ayun. So, by the way, so before we start, magdasal po muna tayo parang i-bless yung pag-aralan natin sa gabing ito at parang matutunan at hindi lang matutunan kundi ma-absorb, di ba? At para din na may apply natin sa pamumuhay natin araw-araw. So, let's pray together, parang i-bless po tayo sa Panginoon natin. Okay, di ba? So, ito po, The True Millionaire's Prayer by Brother Bus Sanchez. Okay, today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so meron po tayong ito for free in alignment of our 21st year anniversary. So, yun po, good news. Good news ni Ma'am Gina at saka kay Ma'am Liesel kasi pagkatapos po natin sa session natin for this night, so puntahan natin si Ma'am Ibet kasi pwede po nating maabil itong campaign and protect na which is makatanggap po kayo ng 20,000 okay, free personal accident insurance kung matatapos po natin ang coaching na ito for 1 hour. Kaya yun po, wag natin kalimutan na puntahan si Ma'am Ibet kasi i-assist ka po niya kung paano mo siya mai-avail. Diba? Good news. Then congratulations po ni Ma'am Ines at saka ni Ma'am Liesel. So by the way, ako po ay magpakilala. Ako po pala si Coach Jovelyn Pasquil, isang OFW dito sa Kuwait for 15 years. Okay, isang financial coach, financial trainer, and truly rich maker team. Isang financial literacy advocate, isang IIAP license at Manila Bankers Life. So isang senior marketing director and IMG. Din isang investor, entrepreneur, at isang child of God. So yun po yung pinaka-details ko. Then kami po ay may campaign. So makikita natin dito, di ba, itong 30M by 2030 financial literacy campaign. So bakit po kami nagka-campaign? Ma'am Gina at saka Ma'am Liesel. Kasi nang dahil po sa bansang Pilipinas na hanggang ngayon naghihirap pa rin ang napakaraming Filipino kasi kulang po sa kaalaman kung paano gastusin yung mga pira natin, yung mga kita natin, di ba? Kaya yun sa ngayon, yung na-educate namin is more than 10 million. Okay, kaya nga na sobrang nakapagpataba ng puso kahit papaano marami na po tayong mga families, okay, mga Filipinong na-educate pero kulang pa yan kasi mayroon po kaming quota or itong 30 million na kailangan po naming makuha pagdating po ng 2030 or more than 30 million pa, di ba? Kaya ayun po, kami po ay nag-share palagi. Kaya welcome po sa community ng IMG. Ma'am Gina at saka kay Ma'am Liesel. So happy po kami na matutunan mo kung ano yung natutunan namin. So si Corina Sanchez Rujas, siya po pala ay isang brand ambassador sa International Marketing Group or IMG. So ayun, kasama natin siya sa campaign natin. Then sana kung ano yung matutunan natin for this evening, so pwede tayong mag-take note
parang sabi ko nga kanina is pwede natin yung balikan, parang ma-absorb at parang maintindihan natin. Kasi kahit gaano pa kaganda yung tinuturo ni IMG, kung tayo naman ang nakikinig, hindi natin ina-apply, so wala pong mangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan po talaga na i-apply natin para magkaroon po ng pagbabago yung buhay natin. Okay, sa ngayon. Okay din, ano po ba ang IMG? So kung nagtatanong si Ma'am Gina kung ano ba yung pinapasukan ko, ito ba ay legit? So ang IMG po, pinaka-legit, okay, isa po siyang community, isang grupo ng nagsisave, okay, nag-i-invest at ginagawa din yung business side. So, kung nakikita natin dito, napakarami ito, di ba? Hindi lang yung picture, di ba? Totoo yan kasi na-experience ko yan last July. So, sa ngayon, 13 participants, so ilan lang tayo. Pero dito, napakarami. 1,000 po yan, okay? So, sa ngayon, welcome po ni Ma'am Gina kasi kabilang na po sa campaign namin at kabilang na sa community namin. Yung pangalan mo ay makikita na po dito sa tracker namin, dito sa IMG community. So, ito po yung convention na ito, kumbaga big events, na kung gawin mo ang business opportunity, pwede tayong makatravel, okay? Sa iba't ibang bansa for free. Kung gawin natin ang pag-share ng mission. Kaya tulad nito, napakarami po. So, ayun. Lahat po dito is nagsisave. Ang lahat na ito is noon is palagasto, ngayon naman ay palaipon. So, ganun po ka ganda yung community natin or yung IMG or International Marketing Group, Ma'am Gina. Then, huwag tayong matatakot kasi kakampi natin si Senator Rapi Tulfo. Siya po ay naniniwala sa campaign natin, okay? Si Rapi Tulfo man ay galit sa mga scammer. Kaya kung masabi mo na ang IMG isang scammer, pwede mo siyang ipatulpo, di ba? So ayun po, si Rapi Tulfo naniniwala din sa IMG or sa campaign natin. Kaya wag po tayong matatakot kasi si Rapi Tulfo, yan po ay proof na ang IMG po ay isang legit na company. Okay, then, ano yung ginagawa namin dito? Bakit kami yan dito? So, kaya, ito po, we assist families who want to help themselves na tulungan yung sarili nila na ma-achieve, okay? Yung financial security pagdating sa panahon, pero hindi natin yan ma-achieve, makukuha kung wala naman tayong kaalaman about financial education. Kaya ngayon, turuan ko po kayong matutunan kung paano tayo magkaroon ng solid financial foundation. So, yan po ang itatakil ko mamaya, Ma'am Gina at Ma'am Liesel, kung ano yung solid financial foundation na yan. Then, ang okay, ka-purpose namin, ang pinaka talagang ano namin dito, pakay is stop po yung poverty, kahirapan po sa Pilipinas. Bakit po ang karamihan sa mga Pilipino, malaki naman ang mga sahod, di ba? Malaki yung mataas yung posisyon nila, pero bakit naghihirap pa rin sila hanggang ngayon? Kasi wala po silang kaalaman. Kumbaga, they are financial illiterate. So, hindi nila alam kung paano gastusin yung mga kita nila. Kaya marami pong naghihirap kasi di po talaga alam ang tama. So, ang sagot po ay financial education para na makaipon tayo at maka-invest tayo ng tama. At ito po si Brother Bu Sanchez. So, isa po siyang mentor at siya din ay naniniwala sa campaign natin at hindi lang kasi siya po ang nagsusulat ng book ng pag-aralan natin for this evening na entitled of The Secret to Saving and Building Your Future. So, mayroon siyang mensahe dito sa atin, sabi niya, Fred, this is your ticket. Okay, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, okay, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So, ayun, yung book na ito, manipis, okay, napakanipis yan. Pero, very powerful yung nasa loob ng book na yan kung matutunan natin, mapakinggan natin, at mai-apply natin sa pamumuhay natin araw-araw. Kaya kailangan din natin i-apply, di ba? Kaya yan po ay magbibigay ng success natin kung talagang maintindihan natin ng maayos sa gabing ito. Okay, sana po is maintindihan ng maayos ni Ma'am Gina at ni Ma'am Liesel. Then meron tayong 4 na outline sa financial coaching natin for this night. So ito po, ang una is, ang ituturo ko, na una is financial challenges and financial education. Pangalawa is itong
concept na kailangan talaga nating maintindihan. Kaya mag-take note po para may balik-balikan tayo. Then itong pangatlo is things we need to know and financial planning. Ang pang-apat is how IMG can help you, Ma'am Gina and Ma'am Liesel. So yun po, ang pinaka-importante. So let's proceed part 1. Okay? Ready na ba tayo? Paki-chat po ng R kung ready tayo. So maraming salamat po. Pwede tayong mag-chat ng R kung tayo ready. So, parang alam ko na andyan pa kayo, di ba? Kasi hindi ko alam. Hindi ko naman makikita dito. Hindi ko makikita sa monitoring ko kung andyan pa kayo. Kaya paki-chat po ng 1. So, sa lahat pong nag-chat, so maraming salamat. Kasi kung kayo ay ready, ako din ay kanina pa na ready. Okay, let's proceed part 1. So, sabi ng libro, nakasulat dito, why do we need financial education? So, bakit nga ba kailangan natin ang financial education? Kasi sa mga sinasabi ko kanina, so, bakit naghihirap yung mga tao? So, ito po, many good, okay, hardworking, smart, young, and old feel retire without savings. Okay, kahit napaka-sipag mong magtrabaho. Okay, kahit 5 pa yung extra mo na trabaho. Pero kung hindi mo naman alam kung paano ka mag-save at mag-invest ng tama, so mag-in up pa rin tayo na walang emergency funds, okay? Walang healthcare at walang extra income. Okay? Kaya sa ngayon, ang sagot po niyan is financial education. Kailangan po talaga. So nagpasalamat po ako kay Ma'am Ibet kasi nadadala po kayo dito, Ma'am Liesel at Ma'am Gina, na kailangang matutunan mo paano mag-save at mag-invest ng tama. Ang pangalawa is wrong money mindset. So, ayun. Ikaw po ba ay tawag dito? Ito ba yung mindset mo na sabi kasi dito, many believe that financial education is only for the wealthy. Kaya hindi na lang umaati ng mga online coaching, mga financial education kasi sabi para lang yan sa mga mayayaman. Wala naman akong kakayahan. Di ba natin alam na ang financial education ay para din yan sa mga mahihirap? Kasi ang mga mayayaman, kung bakit sila, okay? Bakit nila gustong, okay, pag-aralan kung paano pa lumago yung kayamanan nila. Okay, how much more pa tayo na kulang po yung mga kita natin, di ba? Kaya ito po ang dahilan bakit marami pong mga tao naghihirap sa Pilipinas kasi hindi sila nakikinig ng financial coaching. Kaya kay Ma'am Gina at saka kay Ma'am Liesel, congratulations po. Kahit papano, naglaan po kayo ng oras para mapakinggan ang financial coaching. So, ito po sa baba, sabi dito, many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. So, ikaw ba yan, Ma'am Gina? Okay, ikaw ba yan, Ma'am Liesel? Na kung kulang yung pera natin, di ba, sahod mo or yung income mo, kung ano man yung mga income ninyo ngayon, manghiram na lang tayo, di ba, mangungutang. So which is wrong mindset. Okay, kung yan po yung mga estilo natin sa ngayon, kailangang baguhin natin yan. Okay, so ngayon alam na natin, di ba, na pag-aralan natin, kaya kailangan po na may gawin tayo para may magbago po sa buhay pinansyal natin. Then, some even rely on luck. So marami pong mga Filipino na tumataya na lang ng luto, okay? Para kumbaga nagbabaka sakali na mananalo. Okay? Pero hindi natin alam na mas marami pa yung talo kaysa panalo. So yung tinataya mo sa luto, kahit 20 barya-barya lang, 'di ba? Kahit 20 pesos per day, kung iyan po ay iiponin mo sa isang buwan, okay, malaki na yan. Sa isang taon, malaki na yan. Pag i-invest natin yan sa good investing vehicle, so yan po ay nagbibigay ng retirement funds natin kung tayo tumanda. So ayun po, maging wise po tayo, di ba? Huwag po tayong magdipin sa mga maling akala. At ang pangatlo naman is itong saving the wrong way. So, bakit po ang mga mostly mga OFW ang i-example ko? So, bakit nakaabot po sila dito ng 4 decades, okay, 6 decades? Kasi po, dito po kasi nilagay nila ang tira nila sa hindi po talaga yun bang in the wrong way, na for example, sabihin na lang natin, si OFW is nagtatrabaho, okay, parang makapagpagawa ng bahay, parang makabili ng sasakyan, at para din
makapag-business. Pero yung business po nauubos, okay, yung bahay hindi natatapos at yung sasakyan po is utang. So ang nangyari, kaya sabi dito, many in off with nothing after working for 20 to 30 years for they did not know how to invest correctly. Mayroon kasing sinasabi dito o tinuturo namin na invest in the right way. So ayun po. So kaya nga po is hindi alam po ang tama. Then sa mga Filipinos, okay, ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas lang po ang merong 13-month pay. Okay, since 1975 pa yan. Kaso lang hindi alam, okay, sa mga nabigyan ng 13-month pay. So sa wala, hindi pa dumating, pinangutang na, di ba? Pinagloan na or bininta na yung ATM. Kaya ang nangyari po, marami pong lula at lulo natin ngayon na naghihirap. Kasi noon is hindi alam kung saan nila ilagay yung pera nila. Okay, di ba? So kung alam lang, so kung pwede natin i-invest yan, di ba? So magiging multi-millions yan pagdating ng retirement funds. So ang ano dito is hindi po alam ang tama. So ayun. So Ma'am Gina Agabin at saka kay Ma'am Liesel, so bakit po nangungulit sa inyo si Ma'am Ibet? Kasi nandahil po sa survey na ito. So ito po, kailangan nating pakinggan ng maayos. Itong the senior citizen survey sa Pilipinas, na 40% po yung lulo at lula natin na nagdipin sa mga anak. Okay, nakisiksik sa mga anak kasi wala po silang pera. Kumbaga hindi sila nag-iipon sa pagtanda nila, kaya doon na lang nagpunta sa anak, di ba? So maganda po ba yan, Ma'am Gina at Ma'am Liesel, nasabihin na lang natin, pinag-aral ko naman yung anak ko, yung 5 anak ko, kaya kailangan kung sila ay may trabaho na, sila nang bahala sa akin. Oo, may karapatan silang tumulong sa atin. Pero paano na kung sila din yung kita nila at may pamilya na sila kulang na kulang, di ba? Kaya masakit po na yung needs natin hindi nila mabigay kasi sila din mayroong family. Kaya wag na po natin itong gayahin, itong 40% na ito. Kailangan sa ngayon, kung kumikita pa naman tayo, kailangan pag-ipunan natin yung pagtanda natin. Wag nating gawin yung mga anak natin na pang-retirement funds, di ba? So ayun po, 30% naman ang still working. So bakit nagtatrabaho pa rin si Lula at si Lolo? Kasi wala po silang pang-sustain sa mga pangangailangan nila, pangbili ng pagkain at gamot. Kaya kahit hindi na kaya, wala silang choice, nagtatrabaho po, di ba? 20% naman ang nandun sa charity, kinupkop, di ba? Sa ministry. So, wag naman sanang ganun, wag naman tayong mapabilang sa 20% na yan, di ba? Din itong pension na 8% lang from SSS at saka GSIS, di ba? Kahit papaano, mayroong 8% na mga lulo at lula natin na nagkaroon ng pension. Pero kung tanungin natin sila, kung yung pension na yan is sapat ba or kulang? Okay? Sa tingin ko, kulang na kulang. Imagine, yung pension nila is 5,000 or less than 5,000. Sa ngayon po, kulang na kulang yan sa isang buwan. Kasi napakamahal po yung mga bilihin ngayon. Then 2% lang po ang financially independent. So ano po yung financially independent, Ma'am Gina at Ma'am Liesel? Yung si Lulu at si Lula, sila lang po ang may kakayahan na kumain ng masarap, yung bibilhin ang gusto nila, di ba? At sila lang po ang may kakayahang magta-travel at magpahinga. So ayun, saan po ba tayo sa mga porsento na yan? Kasi kami po, gusto namin ay mapunta kami sa 2%. Kaya yan po ang mission namin. Yan po ang kinakampaign namin, Ma'am Gina Agabin at Ma'am Liesel, kung bakit kami nangungulit sa inyo. Kasi gusto po namin na pagdating sa panahon, hindi po tayo maghihirap tulad ni Lolo, itong 40% na ito, 30% at saka 20%. Dito po tayo sa 2% na ito. Okay, agree po ba tayo? Pakichat po ng 1 kung tayo po i-agree. Okay, maraming salamat Ma'am Jane. So si Ma'am Jane po ba guest? So hindi open yung audio niya. So welcome po Coach Melody. So ito po. So ayun, intindihan po ba natin kung bakit kayo nandito ngayon Ma'am Gina at Ma'am Liesel? Nandahil po sa survey. Ito po sa Senior Citizen Survey sa Pilipinas. Okay, sana may naintindihan tayo, di ba? Okay, let's proceed part 2. Ito po, concept that we need to understand. So kailangan po naintindihan natin kung anong mensahe itong concept na ito. Napakaganda po itong concept na ito, Ma'am Gina. Kaya nga sabi ko,
pwede tayong mag-take note. Kailangan natin ang ballpen at papel. So sabi ng concept na ito, ang pangalan is the X-curve concept, life-changing financial strategy, and we all need to learn and do. So, ayun po. May dalawang linya na bawat linya po ay may ibig sabihin. Okay, may red line pababa at saka blue line pataas. So, ang ibig sabihin ng red line pababa, iyan po ay mga responsibility natin sa buhay, di ba? Napakarami. Kung ikaw ay sa ngayon, nagka-start mo palang nagtatrabaho, di ba? So, napakarami mong responsibility at wala ka pong ipon, wala kang savings. Okay? Pero sabi ng the X-curve concept, kailangan natin yan ipababa. So, paano? Okay? Then, nakikita natin iyang blue line, iyan po ay money line. Kumbaga, savings po yan. So kung nakita naman natin yung blue line na yan na nakaangat, kumbaga kailangan nating pataasin. Na kung tayo'y tumanda, kailangan mayroon na tayong big savings. Okay. So parang mas maintindihan natin yung maayos, himay-himay natin. Okay. So ayong mga responsibility na yan, Ma'am Gina at saka Ma'am Liesel, napaka-basic. Yan po talaga ay kailangan natin, di ba? Mga needs natin, yung food, shelter, clothing, education, health, debt, and loans. So paano natin yan sustain. So, masustain lang natin yan kung tayo ay malakas pa, nagtatrabaho, kaya meron po tayong active income. Yung mga sahod natin, kung ikaw isang OFW, papadala natin yan sa Pilipinas para magagamit sa anak natin at para ma-sustain yung mga responsibility natin. Kaya ngayon, you work hard for the money, di ba? Pero hindi po ibig sabihin na kahit napakarami mo pong responsibility sa ngayon at kulang na kulang yung sahod mo, may excuse o kumbaga excuse kang hindi mag-ipon. Kasi sabi nga ng the X-curve concept na kailangan itong blue line na ito ipataas na kumbaga kung tayo tumanda, okay, ang responsibility sa buhay natin is permanent. Pero yung active income naman natin, kung tayo malakas at may kakayahan pang magtrabaho, kaya meron tayong active income. Pero kung tayo tumanda, wala na po tayong kakayahan na kumikita. Kaya wag po tayong idahilan, okay, Ma'am Gina at Ma'am Liesel na sa ngayon, pabayaan mo na lang, di ba? Yung hindi ka na lang, hindi mo pag-ipunan yung pagtanda mo. Kasi kung napakinggan natin kanina, yung the senior citizen survey sa Pilipinas, mamimili tayo doon sa 40%, 30% at saka 20%. So wag naman sana, di ba? Kaya itong the X-curve concept na ito, kung intindihan lang natin, napakaganda po ang mensahe nito. Kaya kailangan po talaga na intindihan natin ng maayos. So sa ngayon, sabi ko nga, ang responsibility sa buhay natin, permanent. Okay, sa pagtanda natin, nandun pa rin yun. Kaya sa ngayon, kailangan pag-ipunan natin, parang tumaas yung savings natin at parang may enough po tayong savings at enough money para masustain po natin yung mga needs natin, di ba? Kumakain pa naman tayo, nangailangan pa rin tayo ng tirahan, okay, mga damit, education, or baka ikaw yung nagpaaral sa apo mo. At hindi ba natin alam na pinakamalaking responsibility sa buhay natin is yung kalusugan natin, yung health. Kasi sa time na hindi na tayo nagtatrabaho, doon naman lumalabas yung mga sakit natin, di ba? Kaya sa ngayon talaga, kailangan po na mag-start na po tayong pag-investan yung healthcare fund at yung utang is kailangan bayaran. Huwag na po natin paabutin ng pagtanda kasi hindi na natin yan mabayaran. Okay, Ma'am Jane, hindi na natin yan mabayaran kasi wala na tayong, kumbaga, wala na tayong pira. Okay, kaya sa ngayon, kung ikaw, okay, kung ikaw kahit napakahirap ng buhay pero may sinisave ka sa pagtanda mo, magkaroon ka po ng passive income. So ano yung passive income? Opposite po sa active income. Na kung ngayon, you work hard for the money, pagtanda mo, ang pera na po ang magtatrabaho sa'yo. Tulad ni Lolo na pakahayahay at yung mga responsibility sa buhay natin is bumababa na po. Okay? Hindi na sumasakit yung ulo natin, meron na po tayong peace of mind. Okay? Hindi pa tayo tapos, Ma'am Jane. Okay, Ma'am Liesel at Ma'am Gina. So sa buhay natin, hindi tayo pwedeng mamili. Mayroong dalawang if. Okay, papaano kung ako as a breadwinner, kukunin ni God or mawala sa mundong ito. So, paano na yung mga anak ko? So kaya sa ngayon, tinuturo namin dito na kailangan po na pag-imbesa natin yung life insurance. Okay, marami pong allergy sa life insurance, pero hindi nila alam kung gaano kahalaga ang purpose ng life insurance. Ang purpose ng life insurance po is protect yung family mo. Okay? Kung mahal mo yung family mo, protect mo yung sarili mo, the same time,
maprotect mo yung family mo kung ikaw po ay mawala sa mundong ito. Yan po ay pampalit kung ikaw ay wala na. Kumbaga ang tawag dyan is income replacement, di ba? So ayun po, yun ang purpose ng life insurance. Kaya po tayong matakot sa life insurance kasi di po yan para sa atin, kundi para po sa mga family natin. Pangalawang if, okay, what if I live too long? So paano naman kung hindi ako mamatay-matay? Okay, Ma'am Gina. So anong gagawin ko, 'di ba? So blessings 'yun. Kasi tayo ay nagdadasal palagi na bigyan tayo ng mataas na buhay, 'di ba? So ang gagawin natin sa ngayon, huwag mong hayaan na tatanda ka na walang-wala, kundi mag-invest ka po. Kailangan meron kang living on interest or meron kang passive income na kahit patulog-tulog ka lang, kahit pa-relax-relax ka lang, pero meron ka naman nagpipinisyon ka. Dahil po yan sa ngayon, kinikita mo na ini-invest mo. So yun po ang mensahe ng the X-Corp concept. So sana is may naintindihan tayo. Okay? Pwede namang si Sir Runil Antique. So welcome po. Kaso lang si Sir Runil, kung sino pong guest siya, wala po siyang audio. So pwede natin siyang i-assess kasi wala po siyang audio. Okay. So may natutunan ba tayo sa the X-Corp concept? Paki-chat po ng X kung may natutunan tayo. So hindi po yung X natin ha. Kasi yung X natin, nagbibigay po yun ng sakit sa ulo. Pero ang X na turo sa IMGS, nagbibigay po ng ayun po, kumbaga, peace of mind. So ayun. So ito, let's proceed po sa pangalawang concept, itong building blocks of a solid financial foundation. So ito yung sinasabi ko kanina, Ma'am Liesel at Ma'am Gina o Ma'am Jean, na paano natin ito maipatayo ng maayos. So sa buhay natin, wag na po tayong kung mag-invest tayo at mag-save. So hindi po pwede na bara-bara. Kailangan po na may pagkasunod-sunod. Kailangan po na may order of priority tayo. Kaya dito tinuturo namin na kailangan pala sa ngayon, kung wala ka pang naumpisahan, so mag-start ka pong mag-invest para sa healthcare fund mo. So bakit healthcare? Coach Job kasi kahit napakaganda yung bahay mo ngayon, okay? Kahit yung sasakyan mo naman is kumbaga, napakaganda at may mga business ka. So kung ikaw ay magkasakit at wala kang healthcare fund, yung mga na-invest mo ngayon na mga solid investment, maibinta yan or may sanla ng pamura, di ba? Kaya sa ngayon po, kung maintindihan natin ng maayos na ang pag-i-invest pala is meron siyang priority. Meron tayong dapat unahin itong healthcare fund na kailangan meron tayong long-term at saka short-term. Okay, so ayun po, ito po yung sagot sa mga concept natin kanina sa the X-Curve concept at saka sa survey sa senior citizen survey sa Pilipinas. Okay, so pangalawa nating i-priority is itong income protection or life insurance. Diba? Sabi ko nga kanina, what if kung ako ay mawala? Paano na kung ako ang mamatay? So yung mga anak ko po is hindi magugutom kasi meron po akong yaman na pinapamana sila. Pinapamana sa kanila. Kaya nagkaroon po sila ng peace of mind. Masakit man na ako'y nawala pero kahit papano, okay, hindi sila ligalig kasi hindi ko sila pinamanahan ng utang kundi yaman. Kasi instant money po yan para sa family natin. Pangatlo is manage debt. Yung mga utang natin sa ngayon. Kung tayo man ay may mga utang, okay, kailangan natin yung bayaran at wag na po tayong mangutang pa. Kasi ang utang kasi, yan kasi ang sumisira sa buhay pinansyal natin. At ang utang din ay nagbigay ng sakit, di ba? Naka-stress tayo, hindi tayo makatulog kasi hindi natin mabayaran yung mga utang natin. Kaya sa ngayon po, hindi naman ibig sabihin na hindi natin bayaran, di ba? Bayaran natin pero hindi na po tayo mangutang pa. Parang meron tayong peace of mind. Kaya yun talaga ang pinag-usapan dito, di ba, natin is peace of mind. Pang-apat is emergency funds. So ang emergency funds, bakit tinuturo namin yan? At bakit pang-apat siya? Okay, sa 5 hagdanan na yan. Kasi ang emergency funds kasi sa buhay natin is napakarami. Di naman natin alam, di kasi nagchat-chat yung emergency at everyday kasi is laging may surprise, di ba? May lindol, may bagyo, or may sakit sa family natin, or nasisira yung mga appliances natin, bahay natin, or sasakyan. Kaya ang emergency funds, doon po tayo kukuha, di ba? Hindi pwede na mangutang tayo, o hindi pwede na isanla natin yung mga gamit na yan, kasi meron tayong emergency funds. O hindi tayo pwedeng mangutang, kasi meron tayong emergency funds, emergency.
Pero kung ikaw po ay may emergency funds, wala pong problema, di ba? Hindi ka po manghutang at hindi mo maibinta yung mga bagay-bagay mo, Ma'am Jane, ni Ma'am Alisel at ni Ma'am Gina. So, ayun, pang-apat is investment. So, bakit an investment is napakahuli? Kasi hindi namin tinuturo na unahin si investment. Kasi sabi ko nga kanina, kung nag-invest ka po, kahit milyon pa yan, mga bahay mo, di ba? Yung mga bahay naman talaga yung inuuna natin. Pero yung bahay natin, pwede ba yan mabinta? Di ba? Saan tayo titira? Okay, yung investment kasi na bahay, liabilities kasi yan, hindi pwede yan ibinta. Kaya ang investment po is napakahuli. Hindi tayo pwedeng mag-invest kung wala tayong healthcare fund, wala tayong life insurance, hindi natin nabayaran ng utang at wala tayong emergency funds. Kaya yan po ang ilagay sa isip at puso natin na kung tayo ay magtayo ng solid financial foundation, dapat po is matibay. Okay? So naintindihan na ba natin? So Ma'am Jane, ni Ma'am Liesel at saka ni Ma'am Gina, saan po ba tayo sa dalawang foundation na ito? Dito po ba tayo sa weak foundation or sa strong foundation? So kami po lahat nandito, galing po kami dito. Okay? Ako nga, wala naman akong investment noon at napakalaki yung utang. Kaya tagilid. Kahit anong mangyari, masisira po yan. Pero kung dito naman tayo sa strong foundation na sa ngayon, napakinggan ni Ma'am Liesel at Ma'am Gina at ni Ma'am Jane, so kumbaga, mag-start siya mag-invest at ito po, gawin na yung priority, order of priority, kung anong mangyari, okay, may sakit man yung family natin, may lindol man o bagyo sa buhay or sa bansang Pilipinas is hindi po tayo matatakot, hindi po ligalig. Meron po tayong peace of mind. So hindi po mabibili ng pira yung peace of mind po, na makatulog tayo na mahimbing na wala tayong iniisip. So ganun kahalaga po ang pagpatayo ng solid financial foundation. Hindi lang po bara-bara, di ba? So ayun po, napakaganda yung kung maintindihan natin ng maayos. So pangatlong concept is ito, be God on yourself first. So hanggang ngayon, kung bakit tayo hindi nakaipon, kasi hindi natin ito sinusunod, itong the prosperity formula. So dapat pala, para makaipon tayo, sundin natin ito, di ba? So sa ngayon, kung may income ka, may sahod ka, may trabaho ka, blessings yun. Pagdating ng sahod mo, 100% yun na income. Kaya, iset aside natin yung tithes na 10%. Yan po ay ibalik natin sa simbahan. Kung saan ka lumalago o kung anong pangalan ng grupo mo, ibalik natin yung tithes na 10%. Or kahit hindi 10%, basta bigyan natin si God sa mga kita natin. Kasi yung mga kita natin galing yun sa Kanya. Hindi naman yung galing sa atin, di ba? Binigyan lang tayo niya ng lakas na makapagtrabaho, kaya mayroon tayong tira. Kaya wag po nating sabihin at wag nating nakawin yan, ha? Kasi biblical yan. So, ayun, ginawa ba natin yan? So, kung hindi natin yan ginagawa, i-start nating gawin. Okay, sa ngayon. Then, itong 20% naman, yan po ay i-save, i-invest para sa sarili. Pay yourself first. Mahalin mo yung sarili mo. Ikaw yung nagtatrabaho. Ikaw yung nagpakahirap. Kaya kailangan na mahalin mo yung sarili mo. Hindi po pangbili ng luho, hindi pangbili ng masasarap na pagkain, kundi yan po i-start nating mag-invest, mag-save, para kung ikaw ay hindi mo na kayang magtrabaho, mayroon ka pong madudukot. Okay? Then ang the rest na 70% is expenses. Yan po ay pagkasyahin natin. Pero kung kulang, anong gagawin natin, Ma'am Gina, Ma'am Liesel, Ma'am Jane? Maghanap po tayo ng mapagkakitaan. Extra income. Huwag po tayo magdipin sa isang kita lang. Kasi sa ngayon po, isang kita kulang na kulang. So, huwag po tayong mag-stake to one. Sa relationship lang po itong mayroong stake to one. Pero sa ano po, sa income, kailangan po tayong maghanap ng iba't ibang income. Okay? Para po masustain natin ang mga needs natin at huwag nating nakawin itong 30% na ito. So, naintindihan na ba natin? So, meron pala talagang prosperity formula na sinasabi, parang magkaipon tayo at magka-invest tayo ng tama. Okay, live simply po. So, ayun po. Okay, let's proceed part 3. So, may naintindihan na ba tayo sa concept 1, concept 2, at saka concept 3? Paki-chat po ng 3 kung may naintindihan tayo. Kasi kung wala, hindi ako magpo-proceed kasi sayang po yung laway ko dito, di ba? Tapos hindi naman naintindihan ni Ma'am Jane, hindi naintindihan ni Ma'am Liesel at ni Ma'am tawag dito, Ma'am Gina. So, ayun po. Para alam ko na nandyan pa kayo, pwede pong
mag-chat-chat sa comment section below. Maraming salamat po. Okay, let's proceed. Part 3. Okay, ito po. Things we need to know in financial planning. So, kanina, ang tinatakil ko is yung mga problema, di ba? So sa ngayon, ang alam lang kasi sa mga Filipino is magtatrabaho, magpakahirap sa pira. Pero dito po sa IMG, mayroon dito na ang pira ang magtatrabaho sa atin. So paano? So through investment. Kasi kung yung pira natin, kung isip lang natin yan, ilagay lang natin sa bangko, hindi yan lumalago. Kaya sa ngayon, kailangan natin na makinig ng maayos, Ma'am Gina at saka Ma'am Lisel, na ito po, mayroon palang formula na dapat nating sundin, di ba? Kung ikaw po ay mag-save, mag-invest. Marami kasi ngayon na nagsiliparan sa social media na mga scammer, di ba? Kaya aware po tayo sa ngayon. So kaya nga kailangan, bakit po kayo dinala dito at bakit namin kayo tinuturuan? Parang hindi po tayo ma-scam. Okay, ito po, the rule of 72, na ito po yung ginagamit kung tayo ay mag-invest sa mga legitimo na mga investment company. So ang naka-invento po dito is si Sir Albert Einstein, na itong the rule of 72, ginagamit ito sa pangungutang at ginagamit din ito sa pag-invest. Kaya wag mo po sabihin na mag-invest ka sa ibang company kasi sila po ay nagbigay ng malaking interest, kumbaga 30%, okay, 20%, wala pong ganun. Kasi gamitin natin itong the rule of 72, sasabi dito, 72 divide the rate of return, okay, is equal of years to double your investment. So, hindi po month yung pagdudubli ng pira natin, ha? Kundi years po. Okay, kaya wag po tayong magtaka kung bakit napakaraming scammer ngayon at kung bakit yung mga OFW napakaraming na-scam kasi gusto po kasi natin ng instant money. Naku, sa ngayon, mag-invest tayo next month, dudubli na. Wala pong ganun. Okay? Scam po yun. Kaya maintindihan natin ng maayos, Ma'am Lisel at Ma'am Gina, na for example po, kung ikaw po ay nag-invest sa co-op, kasi ang co-op is nagbibigay ng 4%. So kung gamitin natin ang 72, okay, itong 72, divide 4 is equal to 18. So every 18 years, yung pira mo na ini-invest doon, saka pa yan magdoble. So imagine po, 18 years, napakatagal po. Okay? So yung pira mo na yun, siguro hindi mo na yan mapakinabangan kasi kakainin niya ng inflation then sa tax din. Di ba? So, kaya nga, kailangan po tayo na wise kung saan natin ilagay yung pira natin. Legit naman ang co-op. Pero, kaya nga, dito, tinuturuan tayo kung paano, saan tayo pwedeng mag-invest na nagbibigay po ng high interest at yung legitimo naman. Lehitimo naman. Okay. So, ang Sipag-ibig MP2, nagbibigay po siya ng 8%, okay, interest rate. So, kung gamitin natin ang 72, 72 divide 8 is equal to 9. So, kahit papano, di ba, lumiliit naman yung panahon, saka nagdubli yung pera ni mo. Pera ni Ma'am Lisel at saka ni Ma'am Gina. So, imagine po, dito 18 years, dito is 9 years. So, ang bantayan natin, kung mataas naman yung interest rate na binigay sa iniinvesan mo, napababa yung taon na lumalago yung pera mo. Kaso lang, alamin natin, pag-aralan natin kung yung iniinvesan ba natin is legit ba? Baka scam, di ba? So, ang pangatlo, ito po, na itong gamitin natin 72 ulit, na meron palang investing vehicle na nagbibigay ng 12%, which is kapartner ni IMG, itong mutual fund or stock market. Okay? Na 72 divide 12 is equal to 6. So, every 6 years, nagdodoble yung pira mo. Kaya sabi sa baba, it is not enough to save money. We need to grow it through investment. Kaya yung iba po na takot na mag-invest, ilagay na lang nila sa bangko, di ba? Pero hindi ba natin alam, Ma'am Gina, Ma'am Jane, Ma'am Lisel, na yung pira natin sa bangko, si bangko din, nag-invest din dito sa stock market, sa mutual fund, di ba? So binigyan na lang niya tayo ng butal-butal. Tapos yung mataas na interest is yung sa kanya, yung mga tubo, di ba? Kaya kailangan po talaga na pag-aralan natin at lamang talaga ang may alam. So ganun, iwas po sa scam. Kaya pag may friend ka po, Ma'am Gina, na sabihin na mag-invest po tayo dito kasi nagbibigay sila ng malaking interest. Huwag ka pong maniniwala, scam po yun. Okay? Yung tinatawag na mga pyramiding. Okay? So, ito, do you know about saving and investment? Kaya, kung ikaw po ay nasa loob na po ng IMG, Ma'am Gina,
ni Ma'am Liesel is automatic na kapartner ka ni PLDT, ni BDO is M, Metrobank, BPI, Jollibee is itong San Miguel, Ayala, Buentes. So hindi lang tayo isang customer dito, kundi kapartner na tayo, shareholder na tayo. Kumbaga meron tayong ini-invest na pira dito. So ganun po kaganda kung ikaw po ay isang member ni IMG. Then ito po, do you know about life insurance? Kaya sabi ko kanina ang life insurance, the purpose of life insurance, kung ikaw ay mawala, yung anak mo po is hindi magugutom. So din sa Pilipinas, aware po tayo kasi merong ang insurance kasi is dalawa lang po 'yan, okay? Yung BUL na napakamahal tulad ng AXA, di naman natin sinisiraan ang mga ganun BUL, pero kaya nga kung alam naman natin, kaya kailangang wise tayo kung saan natin ilagay yung pira natin na nagbibigay naman ng high interest, di ba? So ang BUL po napakamahal at kung sa time na i-claim mo na yung kung mag-stop ka ng magbayad at kunin mo yung pera mo doon, hindi mo na makukuha. Napakahirap. Pahirapan ka, di ba? Pera mo yun at pahirapan ka pa. Kaya we recommend po, ka-partner din sa IMG is itong pure term insurance na nakasiparate yung investment na kung kailangan mo sa investment kasi meron ka pong emergency, so pwede mo yan ma-withdraw na hindi maapektuhan ang pure term insurance. Kaya kung ikaw ay may mag-aalok sa'yo na life insurance, sabihin mo BUL ba yan? Okay? Pero ayun lang talaga, wala talagang ibang doon sa Pilipinas, mostly talaga dyan napakarami is BUL. So ang IMG lang po ang nag-recommend ng itong buy term and invest the difference. Kaya congratulations po Ma'am Liesel at Ma'am Gina kasi kabilang ka po dito na kahit papano kung mag-invest ka po po educational fund, pwede po dito. Na tinatawag ko na itong buy term and invest the difference. Okay. Do you know about long-term healthcare? Are you preparing for your healthcare fund? So may pre-prepare na po ba tayo sa pagtandaan natin para sa healthcare fund natin? Na kung tayo magkasakit, merong healthcare company na magbayad sa hospital. Okay? Kung wala man, sa ngayon po, hindi natin alam na the common responsibility during old years is health, yung kalusugan natin, di ba? Kaya kailangan sa ngayon kung wala ka pang naumpisahan, kailangan po na mag-start na po tayong pag-imbisan ang healthcare fund. Okay. So, hindi ba natin alam na itong cost sa high cost of education, napakataas. Nag-start na po siyang nagtaas. Okay? Kung ngayon tumataas na yung mga bilihin, pati yung tuition fee sa eskwelahan ay tumataas na rin. Imagine po more than half, okay? More than half ng tuition fee in one semester is tumataas. Okay? Imagine 40,000 tumataas sa isang semester lang. Kaya sa ngayon, kung ikaw yung anak mo maliit pa, Ma'am Liesel, Ma'am Gina, kailangan na pagplanuhan mo ng pag-imbisan yung pangkolehiyo nila. Huwag mong sabihin na hindi ka mag-invest, hindi ka mag-save para sa pag-aaral nila kasi ibig sabihin noon, hindi mo mahal yung anak mo. Okay? Kinukuha mo yung magandang future nila. Kaya sa ngayon, para mapag-aral natin yung mga anak natin ng maayos, kailangan po na paghandaan natin yung educational fund nila. Kasi sa ngayon, kung tumataas na masyado, itong 70,000 ito sa first semester, sa first semester, kumbaga sa isang semester ngayon po ay nagiging 130,000 na yan. Okay? So how much more? Kung 5 years from now, magkano na yan, doble-doble na yan. Kaya sa ngayon po is the best time to start para sa educational fund sa mga anak natin. Okay? Then meron tayong mga separate trainings at meron tayong mga good investing vehicle kung saan natin ito ilagay, kung saan natin i-invest na nagbibigay po ng high interest. Okay? Protect your future. So bakit po namin tinuturo ito? Yung mga asset natin, yung mga yaman natin, bakit po natin kailangan na hindi itago sa mga anak natin, di ba? Sa family natin, kasi kung tayo naman ay kukunin ni God at hindi nila alam, hindi nila yun mapakinabangan. Siguro ang makinabang doon is ang government. Kaya sa ngayon po, wag na po nating i-hide, kundi ipaalam natin sa kanila. Kasi anytime kung tayo na mawala, at least mapakinabangan nila ng maayos. Hindi po sila magkagulo at hindi po sila mag-away-away. At dito, mayroon ding workshop, separate workshop dito na kailangan na maipamana natin ng maayos itong mga yaman po natin. Okay, then, okay, sana may naintindihan tayo sa part 3. Let's proceed part 4. Okay, how IMG can help you, Ma'am Liesel, Ma'am Gina at Ma'am Jean? Ito po,
meron po tayong 4 o kumbaga ang IMG is nagbibigay po ng complete financial solution. Itong education, execution, environment, and entrepreneurship. So, isa-isahin ko yan parang mas maintindihan natin. So, ang IMG po ay nag-provide po ng financial education tulad ng ginagawa natin ngayon. Tulad ng napakinggan mo ngayon, Ma'am Liesel, Ma'am Gina, Ma'am Jane. So, iyan lang po ay isang tawag dito, basic. Once na ikaw po ay isang member sa IMG, unlimited po tayo trainings dito, unlimited learnings. Okay, kaya hindi lang po sa isang upuan. Talagang maintindihan kasi hindi naman talaga natin maintindihan sa isang upuan. Kaya kailangan pabalik-balik po tayo, pabalik-balik parang mas maintindihan natin ng maayos. Okay, yun po sa education. Sa execution naman, kung ano yung tinuturo namin at hindi mo naman siya ina-apply, hindi mo naman ina-execute, so wala pong mangyayari sa buhay natin. Okay? So ano po ang advantage kung ina-apply mo? Ang advantage kasi dito, kung ikaw po ay kukuha ng healthcare, life insurance, mag-invest ka, or bibili ka ba ng real estate, bahay or lupa, ang IMG po is, kumbaga ikaw na po yung wala ka na pong agent, ikaw yung agent sa sarili mo, di ba? Napakaganda kasi hindi ka na magbayad ng commission sa iba't ibang agent. Kaya nga DIY tayo, do it yourself. Yan po ang advantage kung ikaw po ay isang IMG member. Napakaganda, di ba? Mas makasave ka po, mas maka-discount ka po ng pera. Okay? So, ayun po. Pangatlo is environment. So, ano po bang klase ang environment natin ngayon? Yan po ba ay nagpapa-encourage sa atin? Or yan ang mga environment ba tayo natin ngayon is yun, naglalasing, di ba? Nangungutang. So, di natin yan maiwasan kasi normal naman talaga yan. Normal yan sa bansang Pilipinas, sa mga Filipinos, okay? Na yun, meron yung grupo sa mga marites din, di ba? So, dito, ang grupo natin dito or community natin dito sa IMG, napaka-healthy. Nag-i-invest, nagsisave at pinag-usapan kung ano yung magandang buhay sa mga anak natin, di ba? So, ayun po. Then, hindi lang sa mga anak, hindi lang sa family, kundi sa mga tao na naniniwala sa campaign namin. Kaya yan po, kailangan piliin natin yung environment natin. Yan po ba ay nagbibigay sa atin ng encouragement or yan po ay mga toxic? So, ayun po, para sa akin, ang the best environment, the best community is only IMG. So, napakaganda po, Ma'am Liesel at saka Ma'am Gina, kung kayo po ay mabilong sa community namin. So, pang-apat is itong entrepreneurship or business opportunity. So, kung kanina sa pangatlong concept, itong be God and yourself first. So, kung si Ma'am Gina, kung siya, na kung paano siya makapag-save at makapag-invest, dito, mayroon po kaming business opportunity na gawin natin ang pag-share sa mission, magkakaroon po tayo ng extra commission or extra income. Okay, kaya nga sabi ko, dito na, kumbaga binigay na po sa IMG lahat. So wag na po tayong lalayo, nandito na po lahat. Tutulong ka lang sa tutulong ka lang sa kapwa mo, sa kaibigan mo, at kung matulungan mo siya tulad sa'yo, magkaroon ka ng kita. Okay, yung tawag doon is business opportunity. So, meron tayong itong the 62 extraordinary membership benefits. Kaya congratulations ka Ma'am Liesel at Ma'am Gina. Kasi imagine po, wala pong sinong kampanya nagbibigay ng 62 membership benefits. So dito lang po sa IMG. Kaya mamaya po, sasabihin ko sa inyo ang iisa sa mga membership, napakarami kasi yun, parang mas ma-amaze ka po. So ang tawag dito is a new world of possibilities, the membership revolution. Diba? Napakaganda po. So ito din ay isa sa mga benefits natin, itong financial education. Na kung ikaw ay non-member, magbayad ka dito para pong mag-learn ka. Okay, mas maintindihan mo at matutunan mo. Pero kung ikaw ay IMG member po, oras at cellphone lang po, yan lang po ang i-prepare mo at wala pong bayad, free po yan kung ikaw ay isang IMG member. Then ito po, exclusive benefit for members only. Benefit number 11, up to, okay, napakalaki po yung up to 300,000 free personal accident insurance kung ikaw po ay isang member. Exclusive lang po to sa mga member. Pero kung ikaw ay associate, so ayun po 100,000. Pero, okay, hindi pa po yan nagtatapos kasi magiging 150,000 po yan kung anong mangyari sa member, lalo na kung accident
So, mayroon pong i-add, okay, na itong si Fidelity Life na 50,000 life insurance. Imagine kung nasa Pilipinas ka, magkano lang 6,000 lang po. Yung 6,000 ngayon, napakaliit lang yan, di ba? Kaya yung 50,000 o 150,000 kung anong mangyari sa member, malaking tulong yun sa family. So, yan po, benefit number 12, isa yan sa mga membership benefit. At benefit number 14, may free unlimited consultation tayo for members. Okay, only for members sa Kaiser Medical Center. So, kung malapit kayo sa Kaiser Medical Center, pwede po nating i-screenshot yan. Meron pong mga location dito sa loob. I-screenshot natin kasi kung ikaw ay member, pwede kang punta doon at magpa-consulta for free. Kasi benefits natin yan as a member ni IMG. Then, benefit number 17, okay, ayun, good news ni Ma'am Gina, ni Ma'am Liesel, ni Ma'am Jane, automatic na po kayong isang mutual fund investor kung ikaw po ay isang member ni IMG. So, saan ka pa, di ba? Yung pira mo po is, kumbaga pagpa-member mo pa lang, meron ka ng 1,000 dito na naka-invest sa malalaking company, dagdagan mo na lang siya every day or every month. Di ba? Napaka-ganda po. At hindi ba natin alam na si Daniel Padilla, siya po ang brand ambassador sa Kaiser. Itong Kaiser is the first name in healthcare sa bansang Pilipinas. Nag-iisa lang po yan kasi yan po ang nag-iisang long-term healthcare sa Pilipinas. Okay. Din siya din ay nag-provide na mayroon ding short-term at mayroon ding senior care. So kaya nga napakagwapo yung ambassador natin. Noon si Sharon Curita. So ngayon si Daniel Padilla. So wag nating isipin yung nag-train na yung si Daniel pero si Daniel po talaga is ayun naniniwala sa yun po sa long-term healthcare. Okay. So bakit long-term healthcare at bakit Kaiser yung namin ni-recommend? Kasi kanina po sa tatlong concept, okay? The X-Corp concept, solid financial foundation. So ito po the long-term healthcare o itong Kaiser long-term healthcare po ang sagot. Okay, bakit? Kasi ang Kaiser long-term healthcare is nagbibigay po siya ng 3-in-1 saving plan na meron po siyang investment kung ikaw po ay tumanda. Okay? Meron siyang healthcare kung ikaw na may magkasakit at meron siyang life insurance, Ma'am Gina, kung ikaw ay mawala. Okay, kaya paano natin mabibuild si Solid Financial Foundation through dito sa long-term healthcare or sa Kaiser. So kung makikita natin dito, di ba? Mag-iisip tayo saan ba ako maghanap ng mga agent. Okay? So, dito sa level 1 investment or itong the 3-in-1 saving plan, pwede na natin ma-build ang solid financial foundation. Kaya siya talaga ang sagot or solusyon sa problema natin kung paano natin ma-build at itong concept natin na the X-Corp concept. Di ba? Napakaganda. So, wag na po tayong lalayo. So, then meron din tayong discount, access, and services na kung ikaw ay bibili ng bahay or sa tawag dito lupa, meron tayong kapartner na sa real estate is itong SMDC. Maka-discount po tayo kung tayo isang member. At ang Palawan Pawn Shop is natin, kapartner. Then, itong auto program na lahat po ng branches sa mga sasakyan sa Pilipinas is kapartner ni IMG. Okay, kahit anong klaseng branch ng sasakyan, kung ikaw po ay bibili especially kung cash, malaki po yung discount mo kung ikaw po ay member. Then, di ba natin alam na meron tayo ditong legal assistant kung ikaw po ay IMG member. Napakarami. Yung mga sinasabi ko, ilan lang yan, di ba? So, ayun, benefit number 33, be in the financial industry. Okay, so sa ngayon, kung wala ka pang business, pwede mong gawin si IMG na isang business, sarili mong business, then become a financial educator. So, sa'yo yung oras, hindi sa bus mo, di ba? So, wala tayong quota dito. Depende sa sipag. Kung gaano ka kasipag, ganun din ka laki yung income mo. Help more families achieve the income you want o kahit magkano gusto mong makamit na amount o salary sa IMG, pwede mo yung kukunin kung ikaw ay masipag. Ang kagandahan kasi kahit international, online system po tayo. Yung mga transaction is pwede nating magawa sa online, then become a debt free. Okay? Hindi ba natin alam na nagiging debt free ako nang dahil sa IMG? Kasi kung wala lang sa IMG, baon na ako ngayon sa utang. Okay? Kung sa Pilipinas, uso ang GCash,
Uso din naman namin dito ang Neuracast, Ma'am Gina. So ang Neuracast, ito po yung ginagamit sa IMG na dito po kami sa sahuran. Na kung ikaw ay nagtatrabaho or bilang isang OFW, ang sahod mo monthly, dito naman ang sahod namin dito is every 8 days. Kumbaga, in 1 month, 4 times hope magsasahod ang mga missionary or ang mga financial educator dito sa IMG. Kaya yung mga financial educator na andyan, okay, kaway-kaway kasi sila lang po ang nakaka-relate. Okay. Na talagang ang IMG po is na tumutulong at nagbibigay din ng extra income. So ito po, meron tayong income projection na which is pwede tayong magkaroon ng 24,000 a month extra income kung i-share mo yung mission. Okay? Pwedeng 44,000 a month at pwede rin 56,000 a month. So, hindi lang yan sabi-sabi. Totoo po yan, Ma'am Gina, Ma'am Liesel at saka Ma'am Jane. Kasi ayun po, na-experience na rin namin yan. Napakasarap po gawin yung mission na pagdating po ng every 8 days is mayroon pong magpapadala siya ng email na mayroon ka natatanggap na pera. Okay, then sa mga gawin ang business side, itong support and online tools, very useful po ito. So matutunan lang po natin yan sa loob ng IMG kung ikaw po ay isang member na at gusto mong gawin yung business opportunity, i-guide ka po namin. Di ba? So then, by the way, okay, sa mga international, so we recommend po na ang kukunin natin na membership is hindi local. Hindi sa Pilipinas, kundi po international membership kasi napakalaki po yung benefits. Okay, tulad po nang nangyari sa Israel sa ngayon, di ba ang Israel meron pong act of terrorism? Kung may isa sa mga member doon na nasawi kasi binumba, tapos yung kinuha niya is international membership, yung family po niya is makatanggap ng almost 1 million. Di ba? Imagine, sa membership lang. So, may kataasan siya, hindi naman siya kumbaga more than 10,000 or less than 10,000 yung sa mga international sa mga OFW, pero imagine po, ikumpara mo kung magkano ang makuha sa family mo, di ba? So, ganun po ganda kung ikaw po ay member galing po sa international. So, napakarami pong benefits kung international yung member mo, yung kukunin mo na membership. Okay. Ang tawag mo dito is the New World of Possibilities, one-time membership and annual renewal every December. So, yung membership natin, renewable po yan. Every end of the year, every end of December, i-renew po natin yan for 1,500. Parang mananatili pong active at parang pwede tayong maka-avail sa mga benefits. So, sa bansang Pilipinas po, sabi dito, what is 6,000 pesos? Kasi sa local code is only 6,000 pesos compare to our 62 membership benefits. So, imagine po, sinong company ang bibigay at yung 6,000 na yan, kung ikain mo yan sa mga fast food, kulang pa yan sa isang family. More than 10,000 po yung mga bayaran natin. Kaya, ayan po, yung mga pira kasi natin, pag hindi natin yan siya ilagay sa magandang lagayan, lilipad yan. Parang may pakpak, okay? So, we have everything in IMG. Ang kulang na lang dito is si Ma'am Liesel, si Ma'am Jean, at saka si Ma'am Gina. So, nandito na po lahat. Kumbaga, wag na po tayong lalayo. So, hoping na may natutunan tayo for this evening. At itong natutunan natin, okay, gawin po natin action, mag-start po tayo, parang magkaroon naman ng pagbabago yung buhay natin. Imagine po, 3 years from now, kasi ako more than almost 3 years na po ako dito, pero nakikita ko talaga yung malaking pagbabago sa buhay ko through IMG. Kaya ang IMG po is a blessing. Okay? So sabi dito, financial education plus execution is equal to transformation. Pero kung i-ano natin yan na financial education without execution is wala pong magbabago sa buhay natin, di ba? So ayun, kailangan na lang talaga is yung i-apply natin kung ano yung natutunan natin. Kasi ang mga Pilipino kasi napakaraming rason, di ba? Alam naman yung tama, bakit hindi gawin? Okay, ito lang. Mayroon tayong 3 dito na hindi tayo mag-save at mag-invest yung mga rason natin. Okay, hindi po tayo pabata, patanda po tayo. At napakabilis po yung panahon. Kaya happy birthday po sa nag-birthday this month. Okay? So, ayun, ang edad natin is napakabilis. Tapos, yung oras na nawala, hindi na yun pwede maibalik. Okay? Kaya sa ngayon, mag-start na po tayo, Ma'am Gina, Ma'am Liesel, at Ma'am Jane. So, kahit ano pa yung gagawin nating rason, hindi tayo mag-start today kasi marami tayong responsibility sa buhay. Lagi nating isipin na yung anak nating lalaki yan at mag-aaral sa kolehiyo.
Kaya yan po, sakit po sa ulo kung wala kang pambayad sa tuition fee, di ba? So para magkaroon ka ng peace of mind sa ngayon, okay, mag-start ka na pong mag-ipon. Then ang pangatlo, na hindi ka mag-save at mag-invest. So, hindi ka po bakal, hindi po tayo machine, pati machine nga sasabog yan, di ba? Kung i-force mo siyang gamitin. Tayong tao, nanghihina tayo, nagkakasakit tayo. Kaya sa ngayon, i-grab mo na po yung oras, mag-start ka na pong mag-save at mag-invest. Kasi kung ikaw ay OFW, uwi ka sa Pilipinas, kung dyan ka naman sa Pilipinas nagtatrabaho, magre-retire ka, magre-resign ka. Kaya sa ngayon po, ito po yung the best time to start. Okay? So, ayun po. Then, sabi dito, you have to be prepared for this kind of situation. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, and they will also inspire you to save. So only IMG's mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. So ayun po. Kaya piliin natin yung grupo natin. 'Di ba? Nag-encourage ba yan sa atin or nag-discourage? Kaya meron kaming tinuturo dito na level, meron kasi tayong level 1 investment, level 2 and level 3. So ang level 1 is iyong Kaiser long-term healthcare. Kasi kaya nga sabi ko kanina, kung gusto mo magpatayo ng solid financial foundation, si level 1 investment yung uunahin natin. Okay? Para mapatayo na natin itong solido si solid financial foundation natin. Kasi meron na kasi siyang healthcare, meron na siyang life insurance, emergency funds yan pagdating ng maturity period, at meron siyang investment sa pagtanda natin. Kaya yan talaga ang ni-recommend namin. At napakamura pa, di ba? The level 2 investment, yan pong most 18 na, ayan po, may access po tayo dito sa IMG, sa loob ng IMG, huwag na po tayong lalayo, na meron siyang income protection or life insurance, emergency funds yan pagdating ng panahon, at investment, yan po ang level 2. Ang level 3 naman is yung pong pure investment lang po na, yung sabi ko kanina, na kung ikaw po ay magpa-member, ikaw po ay automatic na naka-invest ng 1,000 at dagdagan mo na yun. So ang tawag doon is mutual fund. Okay? Direct investing. So ayan po. May access po dito si IMG. Di ba? So ayun lang po. Then, maraming salamat sa lahat po nandito. 17 participants. So wala po akong ibang sasabihin, kundi be an IMG member now and start enjoying your benefits. So, ayun po. Intindihan naman natin ng maayos, di ba? Ma'am Liesel, Ma'am Gina at Ma'am Jane. So, meron po tayong natanggapin na 20,000 personal accident insurance. Kaya magpag-guide po tayo kung sino yung nag-invite sa atin. Kang Ma'am Ibet, puntahan po natin si Ma'am Ibet at makipag-usap po tayo sa kanya. Okay. Thank you for listening. Happy investing and build wisely. Okay, to God be all the glory. So, maraming salamat po sa lahat po nandito. Okay. Kay Ma'am Claire po sa Pag-Asset, maraming salamat. Kang Sir Arginald Marinho, kay Sir Harin Dumaga, thank you po. Sir HP, Ma'am Ines, si Ma'am Jane, Ma'am Liesel Dio Campo, hoping is klaro po yung natutunan natin. At Ma'am Maya Malugka, Mary Jean Castillo, kang Mary Grace, kang Coach Melody Javier, kay Sir Rumer po, maraming salamat. Kang Sir Ronil Antique, at kang Ma'am Baisha Baskis. So maraming salamat sa lahat po nandito. So, ayun po. Mag-stop sharing na po ako. Okay, kung meron tayong tanong, may sasagot naman.